searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Ito araw po. Good morning po. Yan, sige po tayo po'y tumayo. Tayo po'y sama-samang manalangin. Sa oras na ito, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sa araw na Kanyang ibinigay sa atin para tayo po'y sama-samang magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa ating mga buhay, Lord.
We just want to thank you and to glorify you, Lord Jesus. Panginoon, karapat-dapat ka ng lahat ng papuri at pagsamba. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa panibagong buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat dahil mayroon kaming hininga at mayroon kaming boses, mayroon kaming lakas na pwede namin ialay sa iyo, Lord. We just thank you for the gift of life. And Lord, thank you po sa aming simbahan. Thank you po sa aming mga kapatiran. Lord, salamat dahil mayroon kaming pagkakataon na sama-samang magpuri sa iyo. Itaas ang iyong pangalan at dakilain ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na laging kumikilos sa aming puso, isipan, sa aming buhay, sa aming buong pagkatao. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love, mercy, and grace sa aming mga buhay. Lord, wala na po talaga kaming hihilingin pa. Wala na po kaming ibang hahanapin pa, Panginoon, kundi ang iyong presensya lamang. Wala nang ibang mas mahalaga kundi ang iyong presensya, aming Panginoon. Mawala na ang lahat. Mawala na lahat ng aming mga minamahal, lahat ng aming minamahal na bagay, mga tao, mga pangyayari. Basta, Panginoon, ikaw ang aming kasama. That's all we need. That's all we want, Lord God, because your presence is the fullness of our lives, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong presensya sa lugar na ito. Aming pong dalangin na magkaroon po kami ng puso na sa iyo lamang po nakafocus sa mga oras na ito. May we sing from hearts of joy, Panginoon. Kami po ay magagalak at kami po ay ihinda, kami sasayaw at itataas namin ang iyong pangalan dahil po, Panginoon, iniligtas ninyo kami. Dahil pinagaling ninyo kami, dahil minahal ninyo kami, at dahil binigyan nyo kami ng bagong buhay. Kami po ngayon, Panginoon, ay magpupuri sa iyo, itataas ang iyong pangalan, at isisigaw na karapat-dapat kang papulihan at sambahin. So, Panginoon, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen.
thank you and you're worthy, worthy of all praise and thanksgiving. Kaya Panginoon, sa oras na ito, we will sing hallelujah to your name. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Hallelujah to your name, Lord God. Thank you, Lord Jesus.
oras na ito. Aming idedeklara na ikaw ay banal. You are holy, Lord God. You are holy, Lord God. Walang puwang ang anumang uri ng karumihan sa iyong presensya. You are holy, and there is none like you, Lord God. We will sing praises to the one true and holy God. Jesus. Praise the Lord Jesus. We worship you in this place.
Open your mouth and worship Him. He is holy. Worship Him. Hallelujah. You are holy, holy, our God. Truly, Father God, there is none like you. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords of our life. Oh, we worship you, Jesus. Ikaw ay banal. Ikaw ay dakila. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang aming kaligtasan, ang aming kapayapaan, ang aming kadakilaan, ang aming kagalakan, ang aming katagumpayan, ang aming kasapatan, at ikaw rin, Panginoon, ang aming kagalingan. So Lord, we worship you. We magnify your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na meron kami.
nasasamba, napupuri sa lugar na ito. Oh, you deserve all our praises and our thanksgiving and worship, O God. Salamat po, Panginoon. Muli, O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan dahil ikaw ay banal. Panginoon, kami, O Diyos, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At hayaan mo, O Diyos, sa umaga ito ay patuloy po naming maranasan ang kapangyarihan ng iyong kapatawaran, ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig, at ang kadakilaan, Panginoon, ng pananampalataya na patuloy na iyong iginagawad sa bawat isa po sa atin. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga salita mo na amin po mapapakinggan at tatanggapin sa umagang ito ang muling magpapalakas sa amin, magpapatibay sa aming pananampalataya, magbubukas sa aming mga kamalayan, at higit sa lahat, Panginoon, ang siyang magiging ilaw at tanglaw ng aming pong daraanan. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, muli, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin at hayaan mo po balikan na habang ipinapahayag ang iyong mga buhay at mga pangyarihang salita, hayaan mo ang malayang pagkilos at paggalaw ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. At tunay nga po, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay aalis sa lugar na ito na iyong pinagpala, iyong hinipo, iyong pinalakas, iyong pinagaling, at higit sa lahat, Panginoon, iyong pinagpala. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Kita ngayon, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Di ba, lagi po nating naririnig at lagi ko pong sinasabi na walang pinakamainam at pinakamagandang lugar na dapat po nating puntahan at dapat tayong manahan kundi sa templo ng ating pong Panginoon kung nasaan ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan ay naroon. Amen? At maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos na pag merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. At pag ang Diyos ay nandoon at ang Diyos ay present sa ating pong pagtitipon, sa ating pong kalagitnaan, ang kanyang presensya ay nandoon. At pag nandoon ang kanyang presensya, nandoon ang kanyang kapangyarihan. At pag nandoon ang kanyang kapangyarihan, merong mangyayari sa ating pong mga buhay. Merong himalang mangyayari at magaganap sa ating pong mga buhay. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, handa ka na ba na makinig ng salita ng Diyos? Amen? Ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating pong mga buhay, lalo-lalo na pag ito'y patuloy na ibinabahagi, pinapangaral, at ito po'y patuloy po nating pinapakinggan, pinakikinggan, tinatanggap, binibigkas ang ating pong buhay bilang isang mga mananampalataya ay tumatatag, tumitibay, at higit sa lahat tayo ay nagiging mananagumpay. So sa oras na ito, tawagin po natin ang magbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Walang iba, ang ating pong Pastora Julie Perdulana. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Praise God. Pag ako po nagpapakilala, tinawag ako at napakilala, sasabihin ko. Ang tawag po nila sa aking pastora,
Kasi po, asawa ako ng pastor. Yung hindi kayang gawin at hindi na kaya gawin ng pastor, ako na po gagawa. Dahil masakit ang lalamunan, inuubo. Kaya ako pa gagawa. Isa pagkain, hindi niya kaya kainin, ako kakain. Praise God. So muli, magandang umaga sa inyong lahat. Happy anniversary muli. Dami tayo, at nung nakaraan din, wagamat wala yung iba nating mga kapatiran, pero dami natin at pinagpala ng Diyos ang gawain iyon. Ika-20th anniversary natin, ka-20 taon. At ang topic nung nakaraan ay tungkol sa fire, sa apoy ng Diyos. Nung nanalangin si Elijah ng apoy, bumagsak ang apoy. Tinugigan pa nga niya yung altar, pero napinatunayan ng Diyos na siya ang makapangyarihan sa lahat at kaya niyang magpadala ng apoy. Sa kalaban na mga tumatawag sa napakaraming Diyos-Diyosa nila, pero hindi sila pinakinggan. Nag-iisa si Elijah. Ang Diyos ni Elijah ay Diyos natin. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang bawat panalangin mo ay pakikinggan ng Panginoon. Yun ang topic nung nakaraan. At may nabanggit nga na kung ika-20 years na tayo, kung sa nag-aaral, graduate na sa college. Dahil may grade 12, siguro gagraduate na. At bilang isang magulang, Happy Father's Day sa mga tatay. Father's Day ngayon, pero laging nahuhuli ang celebration ng His Church. Baka next Sunday tayo mag-celebrate ng Father's Day. Bilang isang tatay, kapag ikaw ay nakapagpatapos na ng iyong anak, ang inaasahan mo ay ano na? Siya ay magtatrabaho na, siya ay kikita na, siya ay magpo-contribute na sa kanyang pamilya, sapagkat siya po ay napagtapos na. Sino dito yung nagtapos na? Hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo kinukuha ng Panginoon. Pero yung panahon na tinawag ka ng Diyos, nagpapatuloy ka pa ba sa gawain na dapat ginagawa ng isang nakakilala sa Panginoon? Ang buhay po ng isang tao ay isang paglalakbay, journey. At sa kanyang paglalakbay, kung siya ay mananampalataya, sinasamahan siya ng Diyos. Ginaguide siya ng Panginoon kasama ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang kagandahan sa mga nakakilala sa Panginoon. Pareho ang pinagdadaanan, may pagkakilala sa Diyos o wala, dahil lahat may pagsubok, lahat may pagdadaanan na hirap ng buhay o saya ng buhay. Ang kaibahan lang ng mananampalataya ay may Diyos siyang nalalapitan at may Diyos siyang kasangga. May Diyos siyang nangunguna sa Kanya. So your faith journey in life is accompanied with God's guidance and love. Tayo masaya lagi, kaya nga ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sabi sa awitin kanina, I will sing hallelujah forever. Ang ibig sabihin, forever and all my days. Ibig sabihin, kahit sa panahon na hindi ka masaya, you will still praise the Lord. Kahit na sa panahon na may masakit sa'yo, you will still praise the Lord sa iyong paglalakbay. Kanina po, na nagpe-praise and worship, masakit po yung puso ko. Masakit po talaga. Pero umawit ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kahit ngayon lang, naniniwala ako na sa pagtayo ko, wala akong mararamdamang sakit. Patuloy akong nagpuri sa Diyos. Alam niyo po, hindi pa natatapos yung awit. Pangalawa pa lang, holy, holy. Walang sakit. Nawala. Hanggang sa ngayon maginawa. So, napakabuti ng Diyos na siya ay kumikilos at tumadaloy ang kanyang kapangyarihan. So, as we journey, kahit na ikaw ay nasasaktan, kahit na ikaw ay naiinis, kahit na ikaw ay kulang
saan ka kukuha. Kahit pikon na pikon ka na, or masaya ka, o sagana ka, ikaw ay patuloy na magpupuri all the days of your life. All ng lahat ng oras ng iyong buhay, magsasabi ka ng Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ang buhay ng Kristiyano, hindi lang sa panahon na siya ay masaya, kundi kahit sa panahon na siya ay may pinagdadaanan. Sa Hebrews chapter 12, kung babasahin natin at babasahin po natin, verses 1 to 11, babasahin ko po ng tuloy-tuloy at mamaya iisa-isahin po natin. Ang topic natin ay, Your faith journey in life is accompanied with God's guidance and love. Verse 1 sa Hebrews chapter 12. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya alintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanag ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Verse 7. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay may nararapat, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Verse 12. Dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nanginginang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalilisad na buto. Sa ating paglalakad at paglalakbay ng buhay na ito, sa ating pananampalataya, merong mga kahirapan, merong mga struggles, merong tinatawag na trying of your faith. Sinusubukan ng iyong pananampalataya. Maraming hirap, mga discouragements, maraming disiplina ang pinagdadaanan ng mga anak ng Diyos. Mga painful experiences mula sa tao at pinadadaan sa iyo ng Panginoon. Maraming mga dapat i-give up sa buhay ng tao. Subalit, the same as the Father, kagaya ng isang tatay na nagmamahal sa isang anak, ang ating Ama sa langit na sobrang nagmamahal sa atin, kasama natin siya sa journey ng buhay na ito. Excited ba kayo sa buhay na meron kayo ngayon? Excited ba? Parang hindi lang. Nakita ko yung mukha eh. Excited ba tayo? Kailangan maging excited tayo.
dahil line of 5 na ako, ang panalangin ko po, sa tuwing nagpipray ako, ganito, Lord, gamitin mo ako sa natitira pang taon ng buhay ko. Sa mga bata-bata pa, ang prayer ninyo ay, Lord, gamitin niyo ako sa panahon ngayon. Kasi kapag nagkaedad ka na, nandun na po talaga na darating ang araw na ikaw ay uuwi na sa piling ng tatay natin sa langit. Yung journey natin dito sa lupa ay magtatapos. Kung paano na kumukulot na yung mga balat mo sa mukha, kung paano na nababawasan na ang ngipin mo, kung paano pumuputi na ang buhok mo, kung paano madalas ka na matisod kasi mahina na ang tuhod mo, at nanginginig na ang kamay mo, pauwi na tayo. Ang buhay ay parang usok. Makikita mo ngayon, mamaya, wala na. Anong buhay ang pinagdaanan at pagdadaanan pa natin? Anong klaseng istorya ang iiwan mo upang ang Diyos natin ay mapapurihan sa iyong buhay? Mapapupurihan kaya ang Diyos sa iyong buhay kapag nakita ng mga mananampalataya na ang iyong anak ay naglilingkod sa Diyos? Siyempre po. Mapapupurihan kaya ang pangalan ng Diyos kapag yung ginawa mo ay nagbigay ng marka at naalala ang kabutihan ng Diyos sa ginawa mo, na minsan ikaw ay tumulong sa iyong kapwa? Malalaman po natin sa ating pakikinig ngayong umagang ito na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nandito sa atin kung kaya't hindi tayo makakaranas. Kung meron man na mapagdaanan tayo, hindi tayo mananatili sa discouragement at hindi tayo manlulupaypay kahit may pagdidisiplina pa ang Diyos na pagdaanan ang bawat isa sa atin. Paano nga ba ang pagtakbo? Sabihin mo, akala ko maglalakbay, bakit tatakbo? Sa ating lakbayin, bilang isang mga mananampalataya, meron din po tayong tatakbuhin. At sa ating pagtakbo, yung binasa natin kanina, makikita natin na sa verse 1 ang sabi, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ang daming nakatingin sa iyo. Kahit tingnan mo pa yung katabi mo, nakatingin sa iyo ngayon. Ang daming nakatingin sa iyo. Sabi dito, tanggalin natin ang anumang balakid. Dahil ang daming nakatingin sa iyo, tanggalin mo lahat ng balakid, lahat ng hadlang na kasalanan kumakapit sa atin. Marami pong gusto gawin ang laman ng tao. Maraming gusto na hindi naman yun ang gusto ng Diyos na dapat gawin natin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ano ang nagpapabigat sa iyo sa paglakad mo bilang isang Kristiyano? Yun po ay kasalanan. At yung kasalanan yun, tanggalin natin. Ialis natin. Ano ba ang mga kasalanan? Minsan nagtanong ako sa mga bata, tinanong ko sila, ano ba yung mga kasalanan na nagagawa? Ang tagal nila nag-isip. Sa isip ko, hindi talagang nakabaon pa sa puso ng bata na siya ay nagkakasala. Kasi hindi niya masabi. Ano pa bang kasalanan ang pwedeng gawin? Di may nagsabi na isang bata na nagmura po. Di ba? Basta pag nagmumura daw, kasalanan. Kumukuha po ng hindi sa kanya. Nangungupit, kasalanan daw. Sa mga may edad ng kagaya natin, naiisip niyo ba yung nagpapabigat sa iyo sa paglakad mo bilang isang Kristiyano? Kasalanan na ginagawa mo na hindi maisuko sa Panginoon? Sa mga kapatiran, maitatago yun.
sa mga kasama natin sa fellowship, sa life group, sa labas, kaya itago yun. Isang ngiti mo lang, burad, di nila malalaman yun. Pero sa Diyos, lahat kita ng ating Panginoon. So sa ating paglalakbay, kailangan natin yung pananampalataya. Kailangan natin yung pananampalataya na tayo ay patuloy na tatakbo. Na kahit nadadapa, bumabangon at tumatakbo pa rin. Yun yung endurance. Yun yung pagtitiis. Na kahit napapagod ka, kahit na nagkamali ka, alam mo kung paano babalik at babangon at lalapit sa Panginoon. At magdidesisyon na hindi na gagawin pa muli yung ginawa at nagawa mo minsan. Sa verse 2, kung titingnan natin, sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ituon. Tanggalin ang balakid, ituon ang paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ituon ang ating paningin kay Jesus. Ano man ang kalagayan sa buhay, ano man ang pinagdadaanan, lagi nating iisipin, lagi nating titingnan ang Panginoong Jesus lamang. Ang great example po ng ating pananampalataya ay si Jesucristo. Kasi si Jesucristo ang pinagmulan, kaya tayo nanampalataya. At siya ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, kaya tayo nanampalataya. At yung pananampalatayang iyon ang magpapatuloy sa atin, ang magbubuklod upang tayo ay nakatuon kay Kristo sa ginawa ni Kristo sa atin. Kagaya nung kanina, may masakit sa'yo o sa akin, for example. Ang pinanghawakan ko ay yung kagalingan meron ako kay Kristo. So by the stripes of Jesus, I am healed. Kaya yung faith mo, naroon. Yung pananampalataya mo, ay naroon. Kasi alam mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Yun yung pananampalataya na i-focus natin. Ang ating pagtingin, ituon ang paningin kay Jesucristo lamang. Hindi sa pangyayari, hindi sa nararamdaman mo, kung hindi kay Jesucristo na pinagmumulan ng ating pananampalataya. Kapag hindi ka na nakatingin kay Kristo at kay Kristi ka na nakatingin, sigurado ikaw ay ma-example. Sigurado ikaw ay madadapa, ikaw ay mabubuwal. Kasi sa iba ka na nakatingin, hindi na kay Kristo. Subukan ninyo, magkwento kayo ng mga maemosyon. May emosyon na pangyayari sa buhay. Naiinis ka. Hindi naman pag-ibig. Naiinis na halimbawa. Naiinis ka sa isang tao. At doon ka na lang nakatutok sa inis. Di ba? Mas lalo ka naiinis. Pero kung ituon ang paningin kay Kristo sa pagmamahal ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa katagumpayan, sa magkagawa ng Diyos sa buhay mo, anong saya ang mararamdaman mo na ikaw ay ina-assure ng promises ni Lord sa buhay mo. Kaya kapatid, itinuturo ito na ituon ang paningin kay Kristo. May naririnig kang masasakit na salita, mga negatibong salita, hindi mo yan dapat pinapansin dahil nakatuon ka kay Jesucristo. Meron pong isang araw na nagsasalita ako sa labas ng kwarto, malakas. Tinatawag ko si pastor. Hindi sumasagot. Malakas, alam ko, pwedeng naririnig niya, pero hindi siya sumasagot. Bakit? Kasi nakatuon siya doon sa ginagawa niya sa cellphone. Kung saan ka nakatuon, hindi ka madidistract ng kahit na anong tawag. Kasi doon ka nakatuon. Kaya, nauna na ako kumain. Bahala siya. Paglabas niya, tapos na ako. Ay, tinawag mo ba ako? Eh, nakatuon ka doon sa ginagawa mo sa cellphone. Tapos na ako.
yun, kailangan nakatuon ka. Hindi ka madidistract. Pero ang mga nanay, multitasking yan. Huwag kayong multitask kapag ka patungkol na sa Diyos. Imbis na nakatuon ka kay Kristo, ang dami mo kang pinapakinggan. At kaya mong gawin yun, di ba mga nanay? O, kaya gawin. Nakikinig kay Jesus, nakikinig pa sa kung ano-anong mga hurding-hurding, sabi sa Bicol. Yung mga hindi maaayos na salita, pumapasok pa sa isipan, imbis na ang salita alam ni Kristo. Kaya, mga nanay, ituon ang paningin kay Kristo. Kapag may pagsubok, kapag mayroong bumubulong sa'yo na hindi maayos, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. We will stumble if we look away from Him. Kaya huwag kang titingin sa iba. Kay Kristo lang. Kay Kristo lamang po. Kung paano ka tumititig sa asawa mo, at siya lang ang tinititigan mo, higit sa ating Panginoon. Doon ka talaga tumingin. So, ang Christian life involves hard work. Sabihin nyo, hard work. Hard work. Minsan po, sinubukan ko mag-exercise. 10 minutes, sumunod 20 minutes, sumunod 30 minutes. Kahirap ng 30 minutes. Halos iiyak na ako, masakit dito. Sa mga dito. Sabi ko, hindi ko na kaya. Tumatawa ako pero masakit. Pero kapag i-endure mo yun at nagpatuloy ka, ang tawag doon, discipline. Na kahit na mahirap, kahit masakit, magpapatuloy ka. Kahit umiiyak ka na, alang-alang sa muscle, alang-alang sa iyong focus, sa iyong tinatarget na pagiging malapit sa Diyos, ikaw ay magpapatuloy. Hindi ka madidistract ng kahit na ano. Hard work. Hard work. Kailangan mo pagtrabahuhan. Gawin mo. May biyaya ang Diyos na mapagtrabahuhan mo ang mga bagay. Anong discipline pa? Kapag ka gusto mo mag-discipline sa pagkain, hard work. Magpipigil ka. Kasi, bahagi ng disiplina sa iyong physical na pangangatawan ay yung kinakain natin. Kailangan magtitiis ka dahil kahit paborito mo, hindi mo pwedeng kainin kasi masama sa katawan mo. Hard work. Gusto mo umani ng mabubuting bagay? Do the hard work. Dahil may biyaya ang Diyos na makakayanan mo yung hard work. Gusto mo magtagumpay, mag-honor sa school, mag-excel, mag-glorify si Lord sa buhay mo? Do the hard work. Baka minsan nagpabanjing ka. Pabanjing-banjing. Hard work. Your faith in the Lord, mahalaga. Your faith sa iyong pananampalataya mo sa Diyos na magagawa mo ang mga bagay na yun, mahalaga yun. Nagre-require din sa Christian life yung pag-give up sa mga bagay na dapat mo i-give up. Halimbawa, ikaw ay masaya na nakikipag-chismisan, kailangan mo doon yung pananampalataya mo sa Diyos na i-give up ko na yung pagiging chismosa ko. Pwede mo rin sabihin na, ay hindi naman to chismis, kinikwento ko lang naman, chismis na rin mo yun. Tingnan mong mabuti kung nakatutulong sa kapwa, hindi yun chismis. Pero kung makasisira sa kanya, yun yung hindi maganda. So, kailangan, alam mo, i-give up yung mga bagay na dapat i-give up. Na hindi sa'yo makatutulong. Hindi makatutulong sa buhay pananampalataya mo as you journey sa buhay na ito. So, ang una, keep our eyes sa Panginoong Jesus lamang. Focus. Do not be distracted. Maski sinasabi na, ay, 20 years na yung church nyo. Nasaan ka na? Di ba dapat graduate ka na? Dapat nagtatrabaho ka na? Dapat nagdi-disciple making ka na? Ilan na ba ang na-disciple mo? Hoy, wala pa. Huwag kang maawa sa sarili mo. Kasi may panahon dyan. Pumasa ka na nga sa board exam eh.
May panahon na ikaw ay magagamit din ng Diyos at mag-aani ng maraming kaluluwa para sa Kanyang kaharian. So kailangan natin tumakbo, may disiplina at may endurance. Kailangan alam natin labanan ang kasalanan. Labanan ang kasalanan by the power of the Holy Spirit. Sino dito yung pag may pumasok na sa isip mo na magandang babae, sexy, alam mo, i-cast out in the name of Jesus dahil may asawa na ako. Ang nakikita mo lang dapat sa imagination mo, yung asawa mo. By the power of the Holy Spirit, kailangan alam mo labanan. In the name of Jesus, spirito ng distraction sa utak ko, lumayas ka. Yun ang gawin po ng bawat isa. Kailangan ang takbo mo ay papunta kay Jesucristo. Kailangan lagi kang, si Jesus lang po talaga ang sentro ng ating mga puso at isipan. Sa ating buhay, si Jesus Christ lamang. Wala nang iba pa. So we can run with endurance, makatatakbo tayo na may pagtitiis. Di ba una? By keeping our eyes sa Panginoong Jesucristo. Number 2, sa verse 3 and 4. Hebreo chapter 12, 3-4. Sabi dito, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Sinasabi dito ng writer ng Hebrews sa mga nakikinig sa kanya na kung si Jesucristo ay nagtiis, kailangan mo rin magtiis. Yung mga nagdi-disciple making na, yung nagpupunta na sa mga life group, minsan na nalulungkot ka, kasi bakit sila lang, nag-imbita naman ako, bakit isa lang yung dumating o dalawa? Magtiis ka lang. Gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Darating ang araw, aani ka rin. Darating ang araw sa takdang panahon, ang dinidesire ng puso mo na mas marami ka pang mababahagi na ng salita ng Diyos ay darating iyon. Lahat ng mga pag-uusig ng mga nasa iyong kapaligiran, huwag mong papansinin kung si Jesucristo nga napagtiisan yon upang tayo ay hindi manlupaypay, upang tayo ay huwag panghinaan ng loob. Sabi sa verse 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Kaya labanan natin. Imbis na gusto mo makipagsuntukan din, labanan mo yung kasalanan ng galit mo at puot. In the name of Jesus, hindi ako papatol sa alok ng kaaway na makipaglaban sa Kanya. Dahil alam ko na sasamahan ako ng Diyos kapag nagdesisyon ako ng tama. Sabi dito, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo. Si Jesus Christ namatay para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Yun yung example natin na kailangan tayo ay magpatuloy. Kung si Jesus nga, di ba ang pinaka-example po natin, halimbawa na dapat na sinusundan, ay ang buhay ni Jesucristo. Gaano kasimpleng buhay ang ipinakita ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa sa sanlibutan. At nakafocus siya sa mission niya. Kailangan tuon lang tayo sa mission natin. Anong pinagagawa ng Diyos? Ako, teacher, ito ang pinagagawa ng Diyos sa akin, ito ang gagawin ko. Kasi ito ang mission ko. Kayo, bawat isa sa atin, ano ang mission meron ka? Huwag kang paapekto. Magtiis kung may kailangang pagtiisan. Kasi ang Diyos ay may reward sa mga nagtitiis. Ang nagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di ba? Huwag kang mag-give up in doing what is good. Huwag kang give up. Huwag kang susuko sa paggawa ng mabuti. Mabuti ba manalangin? Huwag kang susuko. Kahit na sa tingin mo, hindi naman ako sinasagot sa prayer ko. Tuloy ka lang. Tuloy ka lang. Kasi, in due time, magre-reap tayo, mag-harvest tayo. Praise God. So, ayun. May lumabas, hindi matanda. Kailangan po ay nagpapatuloy tayo. Ituon ang paningin
sa Panginoon, and then do not be weary in doing good. Kung tayo ay dumadaan sa mga kahirapan at pagsubok ng buhay, nawawala tayo sa focus. Kaya huwag natin hayaan na doon tayo nakatingin sa mga pagsubok na iyon na ating pinagdaraanan. Sapagkat, madidistract lamang tayo. Ang suffering daw, sino dito ang may suffering? May paghihirap na pinagdadaanan. Yung suffering daw ay training ground for Christian maturity. Estudyante ka, may kahirapan ka ba? Nahihirapan ka sa pag-aaral mo, sa tuition fee mo? Yun ay stepping stone para sa maturity. Huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi doon ka magmamature kung ikaw ay nahihirapan. Magmamature. Doon ka mauunawaan mo ang mga bagay-bagay. After high school, 15 years old pa lang po gumraduate ako ng high school dahil ang aga ko nag-grade 1. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ako agad nakapag-kolehiyo. Hindi naman ako marunong kagaya ng iba na may scholarship. Nung araw ko kasi, dapat marunong ka para makakuha ng scholarship. Dapat valedictorian ko or salutatorian. Pag wala ka doon, hindi ka makakakuha ng scholarship. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon na very, ang government natin para tumulong sa mga gusto na magtapos. Naghinto ako ng 1 taon. Grabing hirap ang naramdaman ko. Alam niyo yan sa mga nag-aaral. Kasi ayaw mo huminto. Gusto mo mag-pursue ng pag-aaral mo. May pangarap ka sa buhay. Pero doon sa mga panahon na yun, doon ako pinatatag ng Diyos. Naunawaan ko ang buhay. Na ang buhay pala hindi lang sa pag-aaral. Ang buhay pala ay mahalaga sa Diyos. Yung spiritual life natin ay tumatatag. Noon yung mga panahon na tinanggap ko si Kristo na Diyos at tagapagligtas ng aking buhay nung ako ay huminto sa pag-aaral. At yung suffering na pinagdaanan ko, napakiramdam ko, tapos na ang mundo. Akala ko yun na yung katapusan. Napakiusap lang naman sa akin 1 taon na huwag muna mag-aaral. Akala ko yun ang katapusan ng mundo bilang 16 years old, magsi-16. Pero doon ako nag-mature. Nagkaroon ng pangunawa sa buhay. Na hindi pala madali ang buhay. Na kailangan ko pala magpursige na tumulong sa paghahanap buhay para makapag-aral. Ako at ang mga susunod pang mga kapatid ko. At dito nadidevelop ang pasensya. Ang taong walang pasensya, kahit nakapagtapos ka pa ng 8 taon sa kolehiyo, pero hindi na-practice ang pasensya mo, walang mangyayari sa buhay. Kailangan may pasensya. At doon sa huli, nung gumraduate ako, umakyat pa sa stage yung nanay ko dahil may award na natanggap, Best in Religious Education. See? Religious Education. Diba? Pinagtatanganan ako ng mga kaklase ko kasi gusto ko mag-master sa religious education. So, sweet victory. Kasi sinamahan ng Diyos ang kanyang anak na nagtiwala sa kanya. Kaya huwag tayo mag-give up kahit na anong pagsubok. Si Abraham, iniwanan niya yung kanyang homeland, yung kanyang tahanan. Siya ay sumunod sa Diyos na hindi niya nga alam kung saan pupunta. Sabi ng Diyos, halika, pumunta ka sa lugar na yun. Hindi niya nga alam yung lugar, sumunod siya. Si Abraham yun. Si Moses, nilid niya yung mga Israelites sa paglabas doon sa pagkakaalipin ng mga Israelita sa Ehipto. Si Noah, nag-build ng ark. Yung mga tao na hindi nga nila alam kung ano ibig sabihin ng ulan. Pero dahil sa pangungusap ng Diyos na babaha, nakinig si Noah na babaha. At gumawa siya ng arko. Pinagtawanan ng tao, pero siya nagpatuloy sa paggawa. Hindi siya na-distract. Si Noah yun. Si Joshua, bilang kabataan, dilid niya
Marami siyang pinagdaanan, pero nilid niya yung Israelita to conquer the promised land, upang makapunta sila sa promised land. At umasa siya, nag-rely siya sa guidance ng Panginoon, sa strength ng Panginoon siya umasa. Si David, kinalaban niya sino? Alam nating lahat, si Goliath. Nagtiwala siya sa Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ang kanyang pinagtiwalaan hanggang sa na-overcome, natalo niya si Goliath at nilid niya yung Israel. Siya ay naging hari ng Israel. Marami siyang pinagdaanan bago siya naging hari. At si Daniel, sino si Daniel? Isang kabataan, faithful sa Diyos. Kahit na ang daming persecution, kahit ang daming sinasabi sa kanya na mamamatay ka kapag ikaw ay sumamba, at kapag ikaw ay hindi sumamba sa ribultong gintong iyon, hindi siya sumunod, at marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan, pero hindi nag-waver ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At marami pa pong mga babae at mga lalaki sa Biblia na makikita po natin na naging matagumpay dahil sa kanilang journey sa buhay na ito. Sinunod nila ang Diyos kahit na may mga pagsubok silang pinagdaraanan sa kanilang buhay. Sa verse 12, chapter 12, verse 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Ano yung nagpapalakas na loob na salita? Ito. Sabi ng Diyos, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Tayo mga anak ng Diyos, be ready to be disciplined by God. Be ready to be trained by God. Maging handa ka na ikaw ay tinitrain ng Panginoon. Maging handa tayo kapag tayo ay may pinagdadaanan. Hindi pleasant, hindi maganda kapag may correction na nangyayari sa buhay mo. Kapag kinokorek ka, kapag dinidisiplina ka ng Panginoon, hindi magandang pakiramdam. Minsan, kadalasan masakit. Subalit ang kanyang disiplina mo sa atin ay senyales ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa atin. Hindi failure yun kung nag-fail ka man sa pangarap mo. Hindi failure kapag hindi nasunod ang gusto mo. Dahil naroon ang training ng Diyos sa iyo. Grabing excitement sa isang Kristiyano kapag pagising niya sa umaga, excited siya kasi, Lord, ano ang gagawin natin? Ano po ang ipagagawa mo sa akin, Lord? Ready ako, Lord, to be disciplined, to be trained by you. Ano gusto mong gawin ko, Lord? Una, magde-devotion ka, pakikinggan mo si Lord, magpipray ka, sulat ka. Ito ang sabi ni Lord sa Word of God. Sulat mo, pagkatapos nun, oh Lord, ready na ako sa mga gawaing bahay. Kung ikaw ay anak, lalaban ko ang mga damit ni nanay. Di ba? Meron pa bang ganun dito? Ipagluluto ko si nanay. Hindi ko siya sasagot-sagutin. Hindi ko sisimangutan. Ganun, ano? Lord, ito ang gagawin ko para ang pangalan mo ay mag-glorify. Ganun din sa mga magulang, sa kanilang mga anak. Ano ang purpose ng discipline? Training para sa ating righteousness. Training ng Diyos sa atin. God discipline believers to help them grow. Para lumago tayo. Gusto mo ba na manatili ka na lang bata sa pag-iisip? Hindi. Gusto natin tayo ay lumalago sa holiness. Diba? Ano pa yung purpose ng discipline? The evidence of love ni Lord sa atin. Sinabi ko na rin po kanina. At ano pa ang purpose ng discipline? Para i-prevent tayo sa harm, sa sakit. Para tayo ay protection ng Diyos sa sakit na pwede mong maranasan. Kaya may discipline. Anak, hindi mo na yan. Ito muna. Kasi masasaktan ka lang. Diba? What a pleasure to worship and to serve the Lord. Kung ganito mo siya tinitingnan. Huwag ka magmadali, anak. Ayaw kung masasaktan ka. Kaya hintayin mo yung takdang panahon ko. Makinig lang tayo sa Diyos. Ang example ng disiplina ng Diyos, minsan trials, hardships,
mga consequences ng kasalanan natin na nagawa. Example yun ng God's discipline, correcting, pagkukorek ng wrong thinking, malimong pag-iisip. Minsan sa church may discipline. Dito sa music team, meron din pong pinagdadaan ng discipline ang mga nandito. Kaya, ikaw hindi nakapag-practice, hindi ka tutugtog. Discipline yon. Ikaw ay na-late, huwag na lang po kung may napag-usapan na pwede naman. Pero pagka may usapan na late ka, dapat hindi ka malilate, hindi ka tutugtog. Discipline. Huwag masasaktan kasi yun po ay bahagi ng paglago ng bawat isa. So paano tayo mag-respond sa discipline? Do not despise, sabi sa Word of God. Huwag mong babaliwalain. Pagtiisan mo, endure it, learn from it, aralin mo, alamin mo kung bakit. Remember the gospel. Ano yung gospel? Yung love ni Jesus sa iyo. Everything po na nangyayari sa atin, sa iyo at sa akin, because of the love of God. Hindi yun nangyari para lang saktan ka. Ako, nanay, bakit ko papalupaluin ang anak ko na walang dahilan? Dahil yun ginagawa ng Diyos dahil may dahilan ng Panginoon. Para tayo ay mas tumatay. Sa Hebrews chapter 12, 7 to 10, sabi dito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito ay nagpapakilalang kayo ay tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Meron ba dito hindi nakaranas ng disiplina? Siguro noong panahon na wala na siyang tatay, maaari siyang nawala ng tatay, hindi niya nalaman yung disiplina ng tatay. Ako po, may palo ang tatay ko sa akin na hanggang ngayon naaalala ko pa, nararamdaman ko pa, isang beses lang po. Kaya pag tinignan niya na ako, kailangan gawin ko na yung pinagagawa niya. Ito, karapista po ang tatay ko. Imagine niyo, yung lakas meron, itong palad niya, pinalo sa puwet ko. Merong pagdidisiplina na matatandaan mo, mas lalo ka pang magpupursige na sumunod dahil mahal ka ng Diyos, dahil mahal ka ng magulang mo. Alam niyo po, sa Vacation Bible School, meron pong kami, ang team journey, discovering miracle along the way. So, nadi-discover mo, habang naglalakbay ka, ang mga miracle ni Jesus. Pero sa yung journey, yung paglalakbay, ang tawag po ng mga participants, sojourners. Ang ibig sabihin ng sojourners, sila po yung mga temporary resident. Tayo, mga temporary resident lang po sa mundong ito. Sabihin mo sa katabi mo, temporary. Walang permanent. Sino ba ang mananatiling buhay dito sa mundo, di ba? Temporary, So may different level po ang mga bata, different level of maturity. Tourist. Yung tourist, yun yung mga beginners. Ano lang ang gusto ng tourist? Sasayaw-sayaw, kakakanta-kanta, mag-iingay, kakain. Pagkatapos kumain, uuwi na, pupunta na naman. Ito yung mga tao, a person who is traveling or visiting a place for pleasure. Ano lang? Enjoy lang. Tourist. Pangalawa, meron namang sightseers. Yung sightseers naman, yung second level naman, na medyo may edad-edad na, a person who goes sightseeing. Mga nakakilala na sila, belong na sila sa family, pero nagsa-sightseeing lang. Ay, ano meron? Ay, anniversary natin. O sige, punta ako. After nun, ay, next time naman ako pupunta sa Christmas party. Sightseeing lang sila. Ay, ano meron? Ay, oo, nagsalita doon si Kunsihal. Ganon. Sightseers lang sila. Meron namang wayfarers na naglalakad lang sila. Siguro kaya naglalakad para mas maraming makita, mas marami silang ma-observe. All of these three levels ay naghahanap sila ng malulook up na pwede nilang magaya. Alam niyo po, doon sa journey na yon, meron ding tour guide. Yung tour guide, ito yung mga teachers, ito yung nagtuturo. Meron namang assistant tour guide. Sila yung nag-a-assist sa teacher para yung mga bata ay mag-guide sila. Meron namang tour planner, siya naman yung head
sa lahat ng ginagawa. Siya yung nagtatanong, Lord, ano gagawin ko? Turuan niyo po ako para masabi ko sa mga teacher, at yung teacher yun yung gawin nila para maituro sa mga bata. Sa lahat ng iyon, nasaan ka? Ikaw ba ay tourist? Ikaw ba ay Kristiyanong sightseers? Ikaw ba ay Kristiyano na wayfarers? Naglalakad-lakad lang? O ikaw ba ay nagtiteach na? Ikaw ba ay sa iyong pagtuturo, good example ka? As we go through the journey dito sa buhay na ito, may coach tayo. Sino ang coach natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating coach. Maa-accomplish natin yung victory as we follow Christ. At habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, kumukuha tayo ng strength sa Diyos, tayo ay lumalakas, lumalago, at hindi tayo mananatili na turista lamang. Hindi tayo mananatili na nag-i-enjoy lamang sa mga ibinibigay na mga masasarap na pagkain, at pagkatapos nun uuwi ka na next Sunday ulit. Alam niyo po, kung papasukan ko po sa TNET, yung tinuturo namin, meron po kasing mga phases. Yung come and see phase, gusto ko po basahin sa inyo para makita nyo, di ba tayong mga tao, magaling tayo mag-analyze kung nasaan na tayo. Ang come and see po, mababa pa ang kanyang commitment. Siya po ay gusto lang niya yung mga events. Nakafocus lang siya doon sa mga nakafocus siya doon sa behavior ng mga tao, sa attraction, ano ang program. Yun po yung nag-build pa lang siya ng commitment. Wala pong masama dito. Lahat tayo dadaan. Process po ang pag-alakad bilang isang mananampalataya. At susunod po dito, isang grupo na naman na sila ay nagtitiwala na sa Diyos, ready na sila na sumunod sa Panginoon, committed na sila sa weekly small group, committed na sila sa pag-build ng Christian habits. Ano mga Christian habits? Mga life group, ano pa? Prayer meeting, mga meetings, mga gawain dito sa church, committed na sila. Committed na sila na magamit ang kanilang mga spiritual gifts. At committed na sila na maging disciple ng ating Panginoon. At susunod po dito ay yung mas lalo na silang talagang nangunguna na sila sa mga life group. Nangunguna na sila sa paglilid. Halimbawa, kung nasaan man silang organization o grupo, halika kayo, mag-pray tayo. Kaya na nagawin yun. At para bang ang ginagawa niya ay kagaya na rin ang ginagawa ng pastor nila. Ano po? Sinasabi na, sige, tayo. Siya na nag-iisip. Mag-prayer meeting tayo. Pwede ba? Mag-share tayo ng word. Yun yung pangatlong phase ng isang mananampalataya. At meron naman yung sa huli, yung continue na po siya sa pagsiserve sa Panginoon at nagtitrain na nga po siya ng ibang mga mananampalataya. Siya ay nagtuturo na ng ibang mananampalataya upang sumunod kay Kristo. Mga kapatid, sa ating journey bilang isang Kristiyano, remember na sa journey na ito may paligsahan din pong sinasalihan. We run, tayo ay tumatakbo with endurance by keeping our eyes to Jesus. Fixing our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Ano pa? We walk by faith. Lumalakad tayo sa pananampalataya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. At meron pa po, kailangan yung righteous, tayo ng mga righteous na tao na si Jesus ang Diyos natin, kaya tayo righteous kasi si Jesus ang ating Diyos, mabubuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. So, una, keep your eyes unto Jesus. Do not be weary. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Pangatlo, be trained. Hayaan mo na matrain ka ng ating Panginoong Jesucristo sa paglakad bilang isang Kristiyano.
So kagaya ng lingkod ng Diyos na sina Abraham, si Moses, si Joshua, si David, si Daniel, tayo po. Opposite ng pangalan natin, ano kaya ang nailalagay doon sa atin ng Panginoon? Ano kayang istorya na mapapapurihan ang buhay, ang Panginoong Diyos, buhay na Diyos sa ating mga buhay? Yung example ba natin ay makapag-iinganyo sa iba na sumunod din sila sa Panginoon? Minsan, ang pagiging Kristiyano, kahit hindi ka magsalita, makikita sa buhay, makikita sa bunga. Kailangan natin ang Panginoon upang tayo ay patuloy na mag-mature. Ang iyong paglalakbay ay magiging matagumpay kapag si Kristo ang kasama natin. Huwag natin kakaligtaan na tayo ay ginagay at ine-embrace ng pagmamahal ng Diyos as we obey our Lord. Kaya sa oras na ito, hindi ko alam kung may idadagdag si Pastor. I-focus lang po ang ating mga sarili sa mga pangungusapan ng Diyos sa ating buhay at ang Diyos po ay nakatunghay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Praise God. Ganun mo lang ba ang palakpak natin sa ating Panginoon? So lahat po tayo ay manlalakbay. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang daraanan sa buhay. May kanya-kanyang po tayong mga haharapin. Pero isang bagay ang napakaganda, kaya ng ating pong natutunan na salita ng Diyos sa umagang ito na ibinahagi ng ating pong pastora. Tunay nga na ang lahat ng mga bagay na ito ay para sa ating ikakabuti. Amen? Para sa ating ikatatatag, para sa ating pong pananampalataya. Na tunay nga, pag tayo ay nagpatuloy, lahat tayo ay magtatagumpay. Basta alam po natin, kasama natin ang ating pong Panginoon. Alam niyo ba na sa ating pong paglalakbay, pananampalataya ay napakahalaga. Without faith, it is impossible to please God. Pag wala ang pananampalataya sa bawat isa po sa atin, mahirapan po tayo magpatuloy. Kung wala ang pananampalataya, lagi mong sisisihin ang ibang tao. Dahil sa pananampalataya, ang ating paningin ay nakatuon sa iisang tao, sa iisang Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paano sinasabi ng salita ng Diyos, si Jesucristo ang simula at kaganapan ng ating pong pananampalataya. As we continue in our journey as a followers of Jesus, as a believers, as a Christian, we need to be focused, to fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ka muli, Panginoon, sa oras na ito. Natunay nga po, Panginoon, bilang mga manlalakbay, dahil ang bawat isa po sa amin ay may kanya-kanyang lakbayin sa buhay. Pero isa lamang ang Diyos na sasama sa amin. Iisa lamang ang pagtutuunan namin ng aming paningin, ng aming focus, ng aming pong buhay. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito po, Panginoon, alam namin, O Diyos, na hindi po madali sa aming pong pagpapatuloy. Meron kami mga pagdaraanan, may mga pagsubok kaming mararanasan, may mga kahirapan. Pero ang lahat ng ito, Diyos, is a stepping stone for us to grow. Ama, maraming salamat po. Dahil ang layunin mo sa bawat isa po sa amin ay para kami ay mapabuti. Para kami, O Diyos, ay maging kaaya-aya,
kalugod-lugod sa iyong harapan. Upang sa ngayon, Panginoon, darating ang panahon ng bawat isa po sa amin ay maging kagaya ni Kristo. Pag kami ay nag-isip, kagaya ng isipan ni Kristo ang meron po kami. Pag kami ay nagdesisyon, hindi para sa amin pong sarili, kundi paano napapapurihan at napaparangalan ng Diyos sa aming pong mga buhay. Ama, maraming salamat po. Dahil sa iyong mga salita na patuloy po namin tinatanggap at napapakinggan, kami, O Diyos, ay lumalalim, tumatatag at tumitibay sa aming pong pananampalataya. At hayaan mo po, Panginoon, ang bawat isang nandito ay patuloy na bigyan mo ng kauhawan at kagutuman sa iyong mga salita. Dahil, Lord, salita mo lamang ang pwede namin panghawakan. Salita mo lamang ang pwede namin asahan sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, muli sa aming pong mga buhay, wala po kaming ibang itataas kundi ang iyong dakilang pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan mo ay higit sa lahat ng pangalan, there is power in your name, Jesus. Dahil walang ibang namatay, walang ibang nabayubay sa krus, walang ibang inilibing, ngunit nung ikatlong araw, ikaw ay muling nabuhay. Walang iba kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, patuloy po namin inilalagak ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang aming pong kalakasan. Sinabi mo sa iyong mga salita, dahil sa mga sugat at latay na tinamo ni Jesus, kami merong sakit at karamdaman ay iyong binigyan na ng kagalingan. Kapatid, sa oras na ito, sampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Maniwala ka na si Jesus ang iyong kagalingan. Si Jesus ang iyong kalakasan. Dahil ang kanyang katawan ay nasugatan, hindi para siya ipahirapan, kundi para ikaw at ako ay makaranas ng kagalingan. Sa oras na ito po, Panginoon, meron kang mga anak na nandito sa lugar na ito po, Panginoon, na merong mga pinagdaraanan sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. Meron po silang nararanasang sakit at karamdaman. Ano man ito po, Panginoon, sa amang parte ng kanilang katawan, hayaan mo, O Diyos, na iyo pong iuunat ang iyong mga paghimalang mga kamay. At mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ay gawad mo, O Diyos, ang kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman. Oh, in the name of Jesus, I release the healing power of God right now upon your physical bodies. In the name of Jesus, tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Receive the healing power of God right now in the name of Jesus. Sa lahat ng sakit at karamdaman na umalipin sa iba't ibang parte ng katawan ng bawat isang nandito, ay aming sinisira, aming winawasak, aming pinapalayas in the name of Jesus. Get out in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Lord, sa oras na ito po, Panginoon, merong mga anak ka na nandito, O Diyos, na nag-aalala, nalulungkot dahil sa kanilang kalalagayan, dahil sa kakulangan, kakapusan. Sa pangalan ni Jesus, patuloy ka namin kinikilala na ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide. O sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang anumang kapangyarihan ng kahirapan, pagkakabaon sa utang. In the name of Jesus, I come against it. In the name of Jesus, the spirit of poverty,
I break your power right now in Jesus' name. Oh, spirit of death, in the name of Jesus, I come against you. At sa oras na ito po, Panginoon, aking hinihingi ang pagbubukas ng kalangitan at ibuhos mo po, Panginoon, ang kasapatan sa iyong mga anak, ang iyong provision sa iyong mga anak. Huwag mong pagkukulangin ang bawat isa habang sila ay nagtitiwala sa iyo po, Panginoon. Lord, mararanasan nila, O Diyos, na hindi sila magugutom dahil araw-araw, Father God, Lord, mararanasan nila ang provision na nagmumula sa iyo. Sabi mo sa iyong salita na sila higit na mas mahalaga at mas mapalad kesa sa mga ibon. Hindi nagtatalim ang mga ibon, Lord, O God, pero hindi mo sila ginugutom, hindi mo sila pinapabayaan. Ama, lalo na ang iyong mga anak na nandito, O Diyos, na lubos ang nagtitiwala sa iyo. Ama, hayaan mo na maranasan nila ang kasapatan sa kanilang mga buhay. Maranasan nila yung provision. In the name of Jesus, I release, O God, your divine provision, Lord, upon their lives, O God, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng nawawalan ng pag-asa, at sa lahat ng mga nanghihina, nalulungkot, katagpuin mo ang bawat isa, Father God. Palitan mo ng kapayapaan ang anumang kalungkutan na meron ng kanilang mga puso at isipan. And let the peace of God that surpasses all understanding will guard their hearts and their minds, O God. In the name of Jesus. Tanggapin mo ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa mawawalan ng pag-asa, Lord, hayaan mo na ikaw ang kanilang tignan, na ikaw ang kanilang pag-asa. Yes, Lord, salamat. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Sa aming mga kapatiran na wala po ngayon, nasaan man sila, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan, patuloy mo silang katagpuin. Maranasan nila lagi ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Maranasan nila lagi, Panginoon, ang iyong pag-iingat at ang iyong kasapatan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa bawat salita mo namin pong tinanggap. Hayaan mo po, Panginoon, na ito, O Diyos, ay patuloy na maranasan namin sa aming pong buhay sa araw-araw. Kaya maminsan pa sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo yung makakaupunan. Ihanda po natin